Hi guys! Welcome back to our channel, and for today's video, sabayan nyo akong mag-file ng aking annual income tax na 1701A as an online seller, no? So, non-VAT po tayo kasi nga hindi po tayo lumalagpas ng 250,000. So, first thing first, you need to visit the BIR website. Tapos, hanapin nyo yung eBIR form at i-download nyo. So, pag i-open nyo yun mga mima, ito yung lalabas. Hihingan kayo ng tax identification number. So, ilagay nyo lang dyan. No? Yung sa akin naman, automatic siya mag-pop up once ilagay ko yung PIN kasi nga, meron na akong details dito. Nagpa-file ako ng mga quarterly, mga ganyan. So, ito na yon. Dito na tayo sa first page ng 1701A, Annual Income Tax Return. So, i-change natin yan from 2025 to 2024 kasi nga yung income tax na i-file natin is previous year, which is 2024, no? At saka yung number 7 naman guys is ano siya graduated income tax. Tapos pagkatulad kayo sa akin na online seller na maliit lang ang kita, no? Na yung ano lang talaga, yung online shop lang yung source of income. So ayan, number 10, lalagay nyo yung date of birth nyo, and then number 12 yung citizenship nyo, Filipino, kung Filipino kayo, tapos yung civil status, if married ba kayo, tapos ganyan. Itong part na to is wala kang gagawin dyan kasi nga dyan i-reflect letter mamaya guys kung meron kayong babayaran or wala. So punta na tayo sa page 2. So, ito yung sa atin, no? Kasi graduated income tax tayo, non-VAT. Ilagay natin yung ano dito, yung total income natin for the whole year ng 2024. So, yung sa akin, ayan lang yung amount, no? So, kung makikita nyo sa number 46, tax due, 0 siya. Kasi nga, wala akong babayaran. Hindi tayo nakaabot sa quota ng BIR na which is 200, I think 250,000 up, no? Hindi man tayo umabot dyan, hindi tayo mayaman, hindi tayo malaking negosyante. So, ayan, 0 yan. So, scroll down natin, ayan. Tapos, I think wala na tayong ano dyan, galawin kasi nga graduated income tax yung pinili natin kasi non-VAT tayo at maliit lang yung kita. So, check pa natin kung meron pa ba tayong dapat ilagay na details dito. So, I think we're all good na. Kaya, balikan natin yung previous page. Tingnan lang natin, i-double check lang natin kung talagang meron tayong babayaran o wala. By the way, guys, it's my first time filing income tax, no, as an online seller. At first parang nakakaba, pero madali lang pala siyang gawin guys, no. All you need to do is download the eBIR form and then tapos basta madali lang siya guys. Tapos nood din kayo ng ibang tutorial dito sa YouTube. So ayan, so bumalik tayo sa page number 1. So, as you can see, wala pong amount na nagre-reflect kasi nga wala, 0 yung tax due. Wala tayong babayaran, no? So, kunyari meron tayong babayaran na tax due, guys. Pwede naman natin siyang bayaran via GCash. I'm not sure kung working yung GCash nila. Tapos, pwede din bank transfer. No, meron din silang electronic payment channel. Visit lang kayo sa kanilang BIR website. So, ayan. Magkatapos nating sinave at saka vinalidate. No, ayan. Okay na natin yan. Tapos, i-agree na natin yung i-BIR form terms of service agreement. No? I-agree natin yan. Tapos, all goods na. So, antayin lang natin yung confirmation. Siguro mga 1 week from filing. So, that's all for today's video. I hope you're learning. Follow for more.